Buklatin po natin ang ating mga Biblia mula po sa 1 Chronicles chapter 19 verse 9. 1 Chronicles chapter 19 verse 9, sabi po dito, "The eyes of the Lord range throughout the earth to strengthen those whose hearts are fully committed to Him." Okay, sa Tagalog sabi niya, nagmamasid si Yahweh sa buong daigdig upang tumulong sa lahat ng tapat sa Kanya. Okay? So, ibig sabihin, nagmamasid ang Diyos. Kumbaga, nakatingin ang Diyos, naghahanap ang Diyos sa buong daigdig. Ano yung hinahanap po niya? Yung mga tapat. Anong gagawin niya sa mga tapat sa Kanya? Sabi niya, upang tulungan sa lahat ng tapat sa Kanya. Ang Diyos ang tutulong sa mga taong tapat sa Kanya. Amen? So, napakabuti po ang Diyos sa mga tapat sa Kanya. Amen po ba? Tapat ang Diyos sa Kanyang mga anak, sa mga tapat na anak din niya. So ano nga ba ang ibig sabihin na ang sabi ng Diyos ay tumutulong siya sa mga tapat sa Kanya? Ngayon, ano ang ibig sabihin na fully committed to the Lord? Yung tema po natin, fully committed to the Lord. Pag sinabing fully, full commitment po ito, 100%. Pag sinabing 100%, walang kulang, ano po? Walang bawas. Ito ay 100%, kabuuan, buo. Ang puso, buo ang buhay na sumunod sa Panginoon. Amen po ba? So it means that we now, ngayon, and always, lagi, ngayon at lagi, mamahalin natin ang Diyos ng buong puso. Amen po ba? It means yung ating actions will reflect, nakikita kung sino tayo at sino yung ating pinananampalatayaan. Nakikita sa buhay natin kung sino yung ating pinananampalatayaan. It means that we are everyday Christians. Hindi lamang sa araw ng linggo. Amen po ba? We are everyday Christians na lumalakad sa Panginoon kasama siya. Amen? Living members are those who strive to have a total commitment. Kabuuan. Hindi yung Kristiyano sa araw ng linggo, pagdating ng Lunes hanggang Sabado, ay lumalakad, namumuhay ayon sa kamunduhan. Pag sinabing total commitment, every day, 24 hours, 7 days a week, 365 days in a year, namumuhay tayo para sa Panginoon. Amen? Namumuhay tayo para sa Panginoon. Sabi po sa Matthew 22 verse 37, that you must love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Mahalin natin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Amen po ba? So dito, pag nagawa natin ito, una sa lahat, ano po, pag tayo fully committed sa Panginoon, the Lord makes a commitment. Siya rin magbibigay ng pangako sa atin. Amen? The Lord makes a commitment. Kanino? To those who are
commitment sa atin. The Lord makes a commitment to those who fully committed to Him. He will be committed to. Amen? He will be committed to. Siya rin mismo, mga nako, may commitment sa atin. He will be committed to, anong gagawin niya? To strengthening us. Palalakasin niya tayo, tutulungan niya tayo, sasamahan niya tayo. Yun ang commitment ng Panginoon sa mga taong committed sa Kanya. Amen? In other words, if you honor Him, He will honor you also. Yun ang commitment ng Panginoon. If you sow to God, magtatanim ka sa Diyos, hahayaan ng Diyos na ikaw ay aani. Amen po ba? Amen? Kung magtatanim tayo para sa Panginoon, magbabahagi tayo ng salita ng Diyos, dadalhin natin ang ating kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, at sino mang makakasalamuhan natin sa Panginoon, tatamnan po natin sila ng salita ng Diyos, hahayaan ng Diyos na aani tayo. Amen? Kung may itinanim, may aanihin. Amen po ba? Amen? Kanina habang nagpupuri tayo sa Panginoon, nakikita ko pa rin yung mga upuang bakante. Lord, ang tagal na yung challenge sa amin para yung mga upuan sa tabi namin ay malagyan ng tao. Okay? Sabi ko kay Mother, ditong mga nakarang araw, may edad ka na. Kaya sa akin gusto ko, hayaan niyang tapusin niya yung kanyang pagtakbo sa mundong ito na kailangan tapos at darating siya sa finish line. At bibigyan ko siya ng pagkakataon niyon. Kaya sabi ko sa kanya, huwag ka nang magtrabaho, huwag ka nang magdilig sa campsite, humayo ka na. Ano po? Humayo ka na. Ibahagi mo na ang kabutihan ng Diyos sa iyong buhay. Bakit mo narating niyang edad na yan? Ibahagi. At kung sino man yung mga pinanalangin mo, ito na yung pagkakataon na abutin sila sa Panginoon. Dahil hindi natin alam pagdating ng bukas na kinuha na pala tayo ng Panginoon, hindi natin natapos yung pinapagawa sa atin. Ano po? Gawin mo na yung mga nararapat para sa Panginoon. Tapusin mo ito. Amen? Ang challenge ko sa inyo ngayon, punuin natin. Sige. Ito, grupong una, grupong pangalawa. Sama ko Sister Evelyn dito. Punuin ninyo yan, challenge. At ang mga taga San Agustin, punuin nila dito. Although mas makunti dito, mas marami dito, pero kaya-kaya ng Lord yan. Manalangin, hanapin sa Diyos, tanungin sa Diyos kung sino yung idadagdag dito, idadagdag dyan. Amen po ba? Amen? Amen? At bago matapos ang taon, puno yan. Amen? Amen po? Ang hina. Amen po ba? Napakarami. Huwag tayong mahiya. Huwag tayong mahiya na ibahagi ang kabutihan ng Diyos. Ang ganda ng church natin, bakit hindi po natin kayang punuin ito? Tama po ba? Bakit yung mga maliliit na churches, puno sila, tayo hindi? Hindi po pwedeng unfair ang Diyos. Ano po? Nasa atin yun. Pag hindi natin ginagawa ang ating nararapat na gawin, hindi tayo tutulungan ng Diyos. Alangan ng Diyos lagi ang gagawa para sa atin.
instrumento po tayo ng Diyos. Amen? So, punuin ng Upper San Agustin, punuin ng mga taga-sentro. Okay? Amen po ba? Oh, kaya yan, sabi ni Sister Divine. Marami kami kaya sa San Agustin. Oh, di ba? O, kayong mga taga-baba, taga-patag. Kaya po ba? Hello? Kaya po? Mahirap mag-invite? Laging may reason out, no? May reason out sila. Samahan nito ng panalangin. Kung kinakailangan ipag-fasting yan, Lord, ikukumin ko ang isang kainan sa loob ng isang linggo para sa taong ito. O, diba? Commitment. So, kailangan po ng commitment sa Lord. At sinabi ng Lord, kung ikaw ay nagbigay ng commitment, magbibigay din ng commitment ang Diyos. Kung ibinigay mo sa Panginoon na ako'y magtatanim, Panginoon, ikaw naman ang magpapabunga nito. Amen po? Siya ang magpapabunga. Kung wala tayong commitment, wala talaga. It takes sacrifice. Magsasakripisyo po tayo para dito. Amen? Amen po ba? Amen. Mag-commit tayo at ang pangako ng Diyos, magkukumit din siya sa atin. Pero kung wala tayong commitment sa Diyos, wala namang gagawin ng Diyos sa pamamagitan natin kung hindi tayo mag-commit sa Kanya. Ang pangako niya, pag tayo nag-commit, magkukumit din ang Diyos para sa atin. We must learn the message of being committed. Not just being committed, but being fully committed to God. So makikita natin dito na sabi ng Panginoon na kung minahal natin siya ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip, maraming tao ang magbibigay commitment sa Diyos. Ano po? Maraming tao magbibigay commitment sa Diyos, ngunit hindi lamang sila magbibigay commitment, kundi buong commitment ang ibibigay nila sa Panginoon. Kung magmamahal tayo sa Panginoon, fully, no? Buo pong pagmamahal, buong kaluluwa at buong pag-iisip. Isipin po natin yung parable of the talents. No? Two were fully committed to doing what the master said. Dalawa sila ang nag-commit na gawin ang sinabi ng master. So, sila agad-agad pumaroon para gawin, isagawa ang nais ng Diyos. Ngunit, di ba tatlo sila, pero dalawa lang ang nag-commit. At yung isa, anong ginawa? One did not commit to doing what the master told him. Isa sa kanila ang hindi nag-commit. So, anong consequences na ibinigay doon? Huh? Binawi, ano po? Binawi po ba? Yung sa parable of the talents, dalawa lang ang nagsagawa, sumunod sa Panginoon at nag-commit sa gawain, at yung isa ay hindi. Ang nangyari po sa pangatlo na hindi binigay yung nararapat niyang gawin. May mga consequences. Ano po? But if we are fully committed, then God said He would strengthen us. Palalakasin niya tayo, tutulungan niya tayo, sasamahan niya po tayo. Lord, I will commit to reach out and share the gospel of the Lord Jesus. At lumayo ka, ginawa mo ang nararapat gawin. Ang Diyos nangako rin, I will be with you. I will strengthen you. I will give you wisdom. Kasi sabi ko minsan natin, hindi ko kaya, Panginoon, hindi ko alam ang sasabihin ko.
Pero ang commitment ng Diyos, sasamahan ka, palalakasin ka, at tutulungan ka sa iyong gagawin. Amen po ba? So, don't we definitely need His strength? Di ba natin kailangan ng kalakasan ng Lord? Kailangan po ba natin? Yes, kailangan po natin. Pero kailangan po na mag-commit tayo bago ibigay ng Diyos ang kalakasang kailangan po natin para magawa natin ito araw-araw. Amen? Dahil para sa sarili po natin, wala po tayong kakayanan, hindi po natin kakayanin ito, at minsan may mga pagkakataon sa buhay natin, Lord, napapagod o pagod ako, hindi ko kayang gawin. Pero pag ang Panginoon, sa Kanya po natin ikinumit ang gagawin po natin, siyang magbibigay lakas, siyang tutulong, siyang sasama sa atin. Amen? So it's time for us to learn what is fully committed means. Amen? Matutunan nawa natin kung anong ibig sabihin ng fully committed to the Lord. Amen? Bakit po kaya? Why does God wants us to be committed to Him? Kailangan ba ng Diyos na tayo dapat ay magkaroon ng commitment sa Kanya? Bakit? Dahil una dito, He wants us to be committed to Him so that the world may know He is important to you. Para malaman ng mundo, buong mundo, na mahalaga ang Diyos sa iyo. Ano po? Para makita nila, ayan mga Kristiyano yan, committed yan. Amen? Para makita nila kung gaano kahalaga ang Diyos sa atin. Our commitment to God is our witness. Nakikita yan. Ito yung witness na mahalaga ang Diyos sa atin. Our commitment to God is our witness. Our commitment to Him shows others how important God is to us. Na pag nakita kung gaano tayo ka-committed sa Panginoon, ano po, makikita din nila kung gaano kahalaga ang Diyos sa atin. O diba, yung commitment nyo, na every day, every Sunday, I should say, every Sunday nandito kayo, nakikita ng iba na kayo ay committed sa Panginoon at ang Panginoon ay mahalaga sa inyo. Diba? Pag lagi kayo nasa church every Sunday, importante ang linggo para sa kanila, sasabihin ng tao. Dahil mahalaga ang Diyos sa kanila. Hindi pwedeng hindi sila sasamba. So, makikita na po natin dito na ganon kahalaga ang Diyos sa atin pag committed tayo every Sunday na nandito. Amen po ba? No? Dadaan pa lang kayo sa kalsada, makikita, buong pamilya, pupunta sa church. Sasabihin ng tao, grabe yung halaga ng araw ng linggo sa kanila. Grabe yung kaimportante yung Diyos sa kanila. Hindi pwedeng dadaan ang linggo na hindi sila sasamba. O diba? Nakita ng tao kung gaano kahalaga ang Diyos sa atin. Pag tuwing araw ng linggo ay nasa bahay-sambahan po tayo. Amen? So our commitment to God is our witness. Na kahit hindi na po tayo magsalita, alam nila na mahalaga sa iyo ang araw ng linggo, sapagkat ang araw ng linggo, ito ang araw ng Diyos para sambahin natin siya. Amen? At dakilahin siya. Amen po ba? So the more commitment, the more we show the world how important He is to us. So, pero tayo, mga Kristiyano, ipakita natin na tayo rin pinapahalagahan po natin ang pangako natin sa Diyos. Amen po ba? The more commitment na ipakita po natin sa mga tao, sa mundo, dito makikita nila
mahalaga ang Diyos sa atin. So if something is important in our life, we commit ourselves to it. Di po ba kung ano yung mahalaga sa buhay natin, kung ano yung pinapahalagahan po natin, nagbibigay tayo ng importansya. Amen po ba? Amen? Nagbibigay tayo ng importansya. Kung alin dito yung pinapahalagahan natin, nagpapakita tayo ng halaga. Nangangako po tayo para sa kanila na gagawin natin ang nararapat gawin. So if you like or love something, you commit to your time to it. Diba? Pag isang bagay na gusto mo, nagbibigay ka ng commitment sa bagay na ito. Kung ang iyong trabaho ay mahalaga sa iyo, di po ba binibigyan mo ito ng commitment? Amen? Kung ang pamilya ay mahalaga sa iyo, di ba nagbibigay ka rin ng commitment sa pamilya? Amen po ba? Kaya nga kung ano yung mahalaga sa atin, nagpapakita tayo ng commitment sa kanila. Ano nga ba yung commitment sa Tagalog? Pangako. Nangangako tayo na sasamahan natin sila, mamahalin natin sila, gagabayan natin sila. Ano po? Tayo yung magpapalakas sa kanila, iingatan natin sila, mamahalin natin sila. Yun yung mga commitment na ibinibigay po natin. So kung mahal natin ang pamilya natin, nagbibigay tayo ng commitment sa kanila. Kung ang trabaho ay mahalaga sa atin, pinapahalagahan din po natin ito at nagbibigay tayo ng commitment patungkol dito. So kung ang isang tao ay mahalaga sa iyo, magbigay ka ng commitment, hindi lamang oras, ibibigay mo yung time mo to spend with that person. Ano po? Kung mahalaga yung iyong kalusugan, anong gagawin mo? Magbibigay ka ng commitment para alagaan ito. Kaya anuman ang mga bagay na pinapahalagahan natin, binibigyan natin ito ng halaga. Tama po ba? Amen? Amen. So, magbigay tayo ng halaga sa Panginoon. Kung ang paglilingkod sa Panginoon ay mahalaga sa atin, kailangan we must commit ourselves to serving Him. Amen po ba? What we commit and how much we commit shows how much we value our relationship to God or with God. Kung ano yung pinapalagahan natin sa Panginoon, bibigyan natin ito ng halaga at commitment. Amen? And when we are committed to coming to church, we show others that God is important to us. Amen? It is our witness to the world. Kaya ganon kahalaga ang commitment. Salamat sa inyong commitment sa Panginoon. Amen po ba? Palakpakan nyo nga ang sarili ninyo. Salamat na nandito kayo tuwing araw ng linggo. And when you come to worship, di po ba, pagpapakita na mahalaga ang Panginoon sa iyo. Kasi kung hindi mahalaga ang Panginoon sa iyo, hindi ka pupunta dito para sumamba sa Kanya. Tama po ba? Kaya, salamat sa Panginoon na nakikita sa inyong buhay gaano kahalaga ang Diyos sa inyo. Amen? So, bakit ang daming taong nawala? Kasi hindi mahalaga sa kanila ang Diyos. Tama po? Kasi kung mahalaga ang Diyos sa kanila, hindi sila magmimiss ng isang araw o isang linggo para sumamba sa Diyos. Amen? Kaya nagpapatunay na mahalaga sa inyong Diyos dahil tuwing araw ng pagsamba, nandito kayo. Amen? Palakpakan natin ang ating mga sarili. Praise the Lord. Kaya nga
These are the cream of the crop. Okay? Kunti man yan, pero tapat yan. Amen? Amen. Kunti man kayo, pero tapat. Amen po ba? Amen. Ang dami nga po ng tao sa loob ng church, kung wala namang tapat, anong tawag doon? Kung baga, clanging cymbal, walang kabulungan, walang halaga. Pero salamat sa Panginoon sa inyong buhay. Salamat sa pagpapahalaga sa Kanya. Sapagkat nakikita ang inyong commitment sa Diyos dahil tuwing araw ng linggo, nandito kayo para sumamba sa Kanya. Amen? Amen. Amen. So it's about time na mag-multiply na yan. Amen po ba? Mag-multiply na yan. Praise the Lord. So, pangalawang reason bakit ang Diyos gusto niya ng commitment mula sa atin. God wants you to be committed to Him so that He can strengthen you to become what He created to be. Amen? To become what He created to be. Okay? Nais ng Diyos na ikaw ay palakasin para maging, isa sa mga bagay, kumbaga yung pagkalikha ng Diyos sa inyo ay makita. Isa yung pagkalikha ng Diyos sa inyo ay makita. Palakasin ka niya bilang lingkod. Palakasin ka niya bilang worship leader. Palakasin ka niya bilang Sunday school teacher sa mga kids. Bible teacher. Palalakasin ka ng Panginoon to strengthen you. Commitment affects what your life will become or will be. So today, your life is the sum total of your previous commitments. Okay? So whatever you are today, ano man ikaw ngayon, is what you have spent your time on becoming yesterday. No? Ano man ikaw ngayon, ito yung bunga ng iyong pagpapagal ng mga nakaraang araw sa buhay mo bilang isang lingkod ng Diyos. Diba? Nagsimula tayo sa wala. Kasama ang Diyos sa paglalakad ng isang mananampalataya. Ano po? Nakikita ngayon kung ano ka. Tama po? So, wag lang tayo puro sa umpisa. Kailangan na tayo mag-move on, mag-move forward para makita ang naisin ng Diyos sa ating buhay. Amen? Amen. So, wag tayong mapagod. Hayaan natin na maganap ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Amen po ba? So, the eyes of the Lord range throughout the earth to strengthen those whose hearts are fully committed to Him. So, God will help you to become what He created you to be. Palalakasin ka niya para maging ganap at kalugod-lugod sa create niya sa iyo. Create ka niya bilang worship leader. Palalakasin ka niya para makita na ikaw ay pinalakas ng Diyos, makikita sa iyo na ikaw ay isang lingkod niya. Amen? Na ganap. Amen po ba? Ganap na lingkod ng Diyos, makikita sa iyo. Amen? God will help you. Pangatlo po, to be fully committed, Jesus has to be the first. Absolutely first. Paano? To be fully committed, Jesus has to be the first. Kailangan si Jesus ang una sa buhay po natin. Siya ang manguna sa buhay po natin. Kaya nga sabi ko kanina sa Matthew
22 verses 37 and 38. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Love the Lord your God. Gaano niyo kamahal ang Panginoon? Gaano natin kamahal ang Panginoon? Sa Luke 14:26 sabi dito, if anyone comes to me and does not hate his father and mother, his wife and his children, his brothers and sisters, yes, even his own life, he cannot be my disciples. So dito hindi pwedeng mas mahal natin ang father and mother, children or wife, brothers or sisters, even ang buhay po natin, hindi pwede tayong maging disipulo ni Kristo. Ang nais ng Panginoon, siya ang manguna sa ating buhay. Pangalawa, ang pamilya. Amen? Gawin nating pundasyon ang Diyos sa ating buhay. And if you are fully committed to Jesus, Jesus must be first in your life. May commitment tayo sa Panginoon. Fully committed. At pag fully committed tayo sa Panginoon, sinong unang makita sa buhay natin? At sinong nangunguna sa buhay po natin? Si Jesus po. Ano po? Jesus must be first sa buhay po natin. Dahil sabi niya po, I expect to be the first place in your life. Expected ng Panginoon. You have to love me more than anybody, more than anything else if you want to be my follower. Kung gusto nating tagasunod, disipulo ni Kristo, kailangan siya ang first place sa buhay po natin. Amen? Mahalin natin siya above anyone. So, he says you've got to love him more than your parents. Ang sabi niya, mahalin natin siya nang higit sa ating mga magulang, higit sa asawa. Ano po? More than your husband, more than your wife, higit sa mga anak, even more than your own life. Siya ang masigit ng pagmamahal. Amen? Kung ang asawa mo ay nagmamahal sa Lord, no, with all his heart, makakaasa ka ng asawa mo ay mamahalin ka rin niya ng buo. Amen? Mamahalin ka rin niya ng buo with all his heart. Amen po ba? Kaya dapat si Kristo ang nauuna upang magawa niya ang kabuuan para sa iyo. Ang buong pagmamahal para sa iyo. So ipakita po natin na si Kristo ang una sa buhay po natin. Wala nang iba. Dito rin po sa Exodus 20 verse 3. You shall have no other gods before me. Ang Diyos ang nauuna. Wala nang iba. Wala nang ibang Diyos kundi ang Panginoon na siya ang Diyos natin. Wala nang iba. He has a right to ask for the first place in our life. No? May karapatan ng Diyos na hilingin siya na siya ang dapat manguna sa buhay natin. Anong karapatan ng Diyos na hilingin sa atin na siya ang mauna sa buhay natin? Meron po ba? May karapatan po ba ang Diyos na dapat siyang mauna sa buhay po natin? Hello? Meron po ba? Meron. Ano yung karapatan niya? Siya yung lumikha sa atin. Tama po? Kaya may karapatan ng Diyos na hilingin niya sa atin na siya ang dapat manguna sa buhay po natin. Dahil siya ang lumikha sa atin, siya ang unang nagmahal sa atin, at siya yung Diyos na may plano sa atin, at siya yung Diyos na tutulong sa atin. Amen po ba? So if you will be fully committed to Him, He will completely restore the relationship that Adam had with Him in the beginning. Yung relasyon na nawala between God and Adam, He is going to restore it. He will strengthen you
Pag sinabing God will strengthen you, He will strengthen your body, He will strengthen your soul, He will strengthen every area of your life so that you can experience life abundantly. Amen? Grabe yung commitment ng Lord sa atin. Ano po? Palalakasin niya ang katawang ito. Amen po ba? Kaya ang Panginoon, ang commitment niya sa atin ay palakasin. Kaya pwede nating hingiin sa Diyos, palakasin mo ang katawan ko, palakasin mo ang kaluluwa ko, at lahat ng area ng buhay ko, Panginoon, palakasin mo para ma-experience ko ang pangako mong abundant life, masaganang buhay. Amen? Amen po ba? Masaganang buhay ang pangako ng Diyos. Paano natin ma-experience ang masaganang buhay na ito, na pangako niya sa atin, kung mahina naman ang katawan po natin? Tama po ba? Yung abundant life na pangako niya sa atin, paano natin ma-experience kung mahina na ang katawan? Kung mahina na yung kaluluwa natin at lahat ng area ng buhay natin? Kaya nga po, pag tayo fully committed sa Panginoon, meron din tayong karapatang humingi sa Diyos, Lord, strengthen my body, strengthen my soul, strengthen every area ng aking buhay. Nang sa gayon, Panginoon, ma-experience ko yung abundant life, masaganang buhay na ipinangako mo sa akin. Amen? Amen po ba? Amen. Hindi lang kasi dito sa ang abundant life, hindi lang sa langit, pwede rin dito sa lupa. Amen po ba? Amen? So kung gusto nyo nang ma-experience ang abundant life na pangako ng Panginoon, give your life fully committed to God. Amen? Fully committed to God. Huwag 99%, kulang pa yun. Hindi yung kabuuan. Ang kabuuan ay 100% ibigay sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Ibigay lang natin ang buhay natin, fully committed po para sa Kanya. Amen? And Jesus be the first po sa buhay po natin. Amen po ba? Siya ang makitang una sa buhay po natin. Hindi po pangalawa, kundi una. Amen? Unahin natin ang Diyos sa buhay natin. At tutulungan tayo ng Diyos para maganap ang kalooban niya sa buhay po natin. Sabi nga, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. If Jesus is not Lord of all in your life, kung hindi siya ang kabuuan ng buhay mo, na siya yung Diyos, He's not the Lord at all sa buhay mo, anong mangyari? Jesus cannot be almost first, He must be always first. No? Hindi siya yung nahuhuli, kundi siya yung una sa buhay natin. You cannot say, He is almost first. Lord, you're almost first naman na eh. Wala pa, hindi mo pa nagawa, hindi pa narating, almost pa lang. Kailangan gawin na po natin. Ano po? Kailangan, you must be fully committed to Him. Make Jesus first in your life. Amen? Make Jesus first in your life. Gawin natin una ang Panginoon sa ating buhay. At makikita po natin na ipaparanas ng Diyos ang pangako niya, palalakasin tayo, no? Palalakasin ang ating katawan, palalakasin ang ating kaluluwa, at maging kabuuan ng ating buhay. Lahat ng aspeto ng ating buhay palalakasin ng Diyos. Pag siya
ang nanguna sa ating buhay. Amen? Amen po ba? Amen. So mahaba ito, ituloy po natin next Sunday yung last part po nito. Yung last part po nito, make a commitment to Jesus being first in your life. So this will be for next Sunday. Amen? Palapakan po natin ang Panginoon. I hope na makita sa buhay po natin na ang Panginoon ang laging manguna sa buhay po natin. Amen? Amen. Palakpakan na natin ang Panginoon yung mahabang palakpak. Minsan kasi pag nagpalakpak tayo, parang dalawang bagsak lang. Amen. Ganon ang pagpalakpak sa Panginoon. Amen. Pakinggan nyo ngayon mga preacher ko, pag sinabing palakpakan ng Panginoon, dalawang bagsak lang. Pakinggan nyo yung mga preaching kung ano. Pag sinabi, palapakan na natin ang Panginoon, pak, tapos na. Pero ang tunay dapat na palakpak sa Panginoon, yung palakpak na natuwa ka talaga sa Panginoon. Subukan naman natin. Gawin natin. Yan. Diba ang sarap pakinggan? Ako ang palakpak para sa Panginoon. Praise the Lord. Salamat sa inyong mga buhay. Salamat talaga. Ako'y nag-aalala sa buhay po ninyo sapagkat nandyan kayo palagi para sa Panginoon. No? Ang mga tapat na anak ng Diyos sa Angkor na laging nandyan tuwing araw ng linggo. Salamat sa inyong buhay. Pagpalain kayo lalo ng Panginoon. Amen? Amen. Thank you po and